Mga kaserbisyo, isa pong bagong-bago at napakalungkot na balita. Pumanaw na po si Pope Francis sa edad na 88. Ayon po yan sa opisyal na pahayag ng Vatican. Naging Santo Papa si Pope Francis noong 2013 matapos magbitiw sa pwesto si Benedict XVI. Sa mga nakaraang taon ay madalas na naospital ang Santo Papa dahil sa mga problema sa kanyang kalusugan. Noong 14 ng Pebrero ay inadmit siya sa ospital para sa bronchitis treatment. At sumunod na mga araw ay na-diagnose nga siya na may bilateral pneumonia at nagkaroon ng blood transfusion dahil sa kanyang mababa na platelet count. Noong 22 naman ng Pebrero ay nasa kritikal na kondisyon ang Santo Papa dahil nga sa tinatawag na prolonged respiratory crisis at nagkaroon pa ng mild kidney failure. Mga kaserbisyo, tutok lamang po kayo sa mga updates patungkol po sa balitang iyan na pagpanaw ni Pope Francis. Dito lamang po sa Teleradyo Serbisyo. Pumanaw po sa edad na 88 si Pope Francis at batay po sa ulat ng Vatican News, pumanaw ang Santo Papa noong Easter Monday, April 21 sa kanyang tahanan sa Casa Santa Marta sa Vatican. Si Pope Francis o George Jorge Mario Bergoglio sa totoong buhay ay ang unang Santo Papa mula po sa Latin America, partikular sa Argentina. Kilala at minahal ang Santo Papa ng marami dahil po sa kanyang simpleng pamumuhay at pakikisalamuha sa mga ordinaryong mamamayan. Ipinanganak si Pope Francis noong December 17, 1936 sa Buenos Aires, Argentina. Nagtapos siya sa pag-aaral, ang Santo Papa bilang chemical technician pala ho siya bago niya tahakin ang pagpapari. Pero bago ito, pumasok sa seminaryo gaya ng isang ordinaryong mamamayan, ay naranasan din ni Pope Francis na pasukin ang iba't ibang trabaho para ho siya ay kumita. Sa kanyang unang trabaho, naging taga-kuskus ng sahig ang Santo Papa sa kumpanyang pinagtrabahuhan ng kanyang ama. At bukod dito, naranasan din po ni Pope Francis na maging bouncer sa isang nightclub na kanya mismong ikwinento sa isang grupo ng kabataan noong taong 2013. Naging pari po si Pope Francis nung siya po ay 32 taong gulang, isang dekada matapos magkasakit at matanggal yung isang bahagi ng kanyang baga. Taong 1992, nang maordina bilang Auxiliary Bishop ng Buenos Aires si Pope Francis, 1998 noong maging arsobispo at 2001 nang italaga naman bilang isang kardinal. Pinalitan niya si dating Pope Benedict XVI na nasawi naman noong 2022. At bukod ho sa pagtatanggol sa mga mahihirap, nakilala si Pope Francis sa kanyang mga pahayag na naging bukas sa iba't ibang pananaw at paniniwala sa doktrinang Katoliko, partikular na sa mga isyong panlipunan at sexual ethics. Matatanda ang pinunan ng Santo Papa ang simbahang Katolika dahil sa anya'y pagiging obsessed nito sa mga issue gaya ng homosexuality, abortion at birth control. Maraming salamat, Papa Francisco. Kapapasok lang po na balita, pumanaw na po si Pope Francis sa edad na 88. Ayon sa Vatican, pumanaw ang Santo Papa pasado alas 7 ng umaga kanina, oras sa Vatican. Pasado alauna ng hapon, oras sa Pilipinas. Wala pa yang isang buwan matapos siyang makalabas sa ospital. Mahigit isang buwang na ospital si Pope Francis dahil sa double pneumonia at nagkaroon at samot-saring komplikasyon. Huli siyang nagpakita sa publiko kahapon, Easter Sunday, at nagbigay ng kanyang Urbi et Orbi message sa St. Peter's Square sa Vatican. Ang kabuong detalye ng balitang yan, abangan mamaya sa 24 oras. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Sandra Aguinaldo ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.
Live nakuha yan sa St. Peter's Square sa Vatican City, kung saan patuloy na bumubuho sa mga Katoliko kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Isa lang yan sa kabi-kabila ng pagpupugay sa tinaguriang People's Pope sa buong mundo, kabilang dito sa Pilipinas. Lahat ng yan, pati ang pagbabalik tanaw sa mga alaala ni Pope Francis, tunghayan buong gabi rito sa 24 oras. Malungkot na gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagluluksa nga ang halos buong mundo, lalo ang milyong-milyong Katoliko dahil sa pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88. Isang araw yan matapos ang pagharap sa publiko ng tinaguriang People's Pope para po sa paggunita sa Linggo ng Pagkabuhay. Bakas man na may iniinda, naging magiliw ang Santo Papa sa mga nag-abang sa kanya at naghanda pa ng mensahe ng kapayapaan para sa lahat. Nakatutok si Maki Pulido. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Hirap pa, pero bumati pa rin si Pope Francis sa libu-libong dumalo sa Easter Sunday Mass. Spiritu Santi. Amen. At umikot sakay ng Pope Mobile para malapitan ang mga dumalo. Ito na pala ang huling pagkakataong makikita siya ng publiko sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Kanina, Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. inanunsyo sa isang video statement ang pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88, pasado alas 7 ng umaga, oras sa Vatican. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Bago ang pagpanaw ng tinaguriang People's Pope, mahigit 5 linggong nakipaglaban sa sakit na double pneumonia si Pope Francis. Nakarecover siya kamakailan at nagpasalamat pa sa lahat ng nagdasal sa kanyang paggaling. Kabilang naman sa huli niyang naharap noong araw ng pagpanaw ay si US Vice President J.D. Vance. Hello. So good to see you. Sa huli niyang pagharap sa Vatican, mensahe ng kapayapaan pa rin ang inihanda niya, bagamat binasa na lang ng kanyang aide dahil hirap ng huminga. Panawagan niya, ceasefire sa Gaza at kapayapaan sa Ukraine na nakikipaggera sa Russia. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pumanaw na ngayong araw si Pope Francis sa edad na 88. Pinagluluksa ng buong mundo ang kanyang pagkamatay kasunod lang ng Semana Santa. Bago pumanaw, humarap pa si Pope Francis sa publiko at nagbigay ng mensahe nitong Easter Sunday. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Napuno ng hiyawan ng St. Peter's Square sa Vatican nang masilayan si Pope Francis sa balkonahe ng Basilika. Easter Sunday appearance ito ng Santo Papa. Naka-wheelchair si Pope na bumati pa ng Happy Easter sa mga Katoliko. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Nakipagpulong din si Pope Francis kay US Vice President J.D. Vance. Hello. So good to see you. Isang Katoliko si Vance. Kasama niya bumisita sa Italy ang kanyang pamilya weekend. Una nang tinutulan ni Pope Francis ang ilang paghihigpit ng Trump administration, lalo na ang immigration policy sa Amerika. Nagkaroon ng formal na pulong si Vance at ang Vatican officials. Hindi na rito nakasama ang Santo Papa. Hanggang sa inanunsyo ng Vatican ngayong araw na pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88. Namatay si Pope sa kanyang official residence sa Casa Santa Marta sa Vatican. Nagkaroon din ng opisyal na anunsyo ang mga kardinal. Bago ang pagpanaw ni Pope Francis, higit 1 buwan siyang na-confine sa Gemelli Hospital sa Italy dahil sa double pneumonia. Nagpunta pang Italy ang News 5 para i-cover ang kalagayan noon ng Santo Papa. Tumagsama ang Katoliko na nananalangin ng kanyang paggaling. Kahit nakalabas na ng ospital, binigyan pa ang Santo Papa ng 2 buwan ng mga doktor para magpahinga at magpagaling pang lalo. Makalipas ang 1 buwan,
Ngayon, unti-unti ulit na dumaragsa ang mga tao sa harap ng St. Peter's Square para naman magbigay pugay sa namayapang si Pope Francis. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Magandang gabi, bayan. Isa pong malungkot na balita, pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88. Ngayon lamang pong Lunes, 7:35 ng umaga, oras sa Roma. Ito'y sa kanyang apartment sa Casa Santa Marta sa Vatican. Nagawa pang dumalo ng Santo Papa sa ilang aktibidad noong Semana Santa at maging sa pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay kahapon. February 14 nang ma-admit sa Gemelli Hospital sa Roma si Pope Francis dahil sa pneumonia kung saan nanatili siya ng 38 araw bago nakalabas para makapagpagaling. Nahalal sa Santo Papa si Pope Francis o Cardinal George Mario Bergoglio mula Argentina noong 2013 at naupong Santo Papa ng 12 taon.